Pag-uusapan natin ngayon ang buong evolution ni Song Jin-woo sa manhwa series na solo leveling. Alamin natin ang bawat transformation ni Jinwoo kung paano siya nagsimula sa ganito at umabot sa ganito. Sheesh! Pero bago yan, disclaimer muna dahil ang video na ito ay naglalaman ng maraming manhwa spoiler. Pero kung gusto mo namang ma-spoil, edi mag-seatbelt ka na. Kumuha ka ng tinapay at magpaalam ka na rin sa iyong nanay dahil sisimulan na natin to mula sa episode 1. Over 10 years ago, bigla na lang lumitaw sa Earth ang kakaibang mga gate na nanggaling sa ibang dimension, kung saan meron itong mga malalakas na monster. At the same time, may mga selected lang na mga tao na nagkaroon ng kapangyarihan upang labanan ang mga monster na ito. Ang tawag sa kanila ay Hunter. Ang ating bida na si Song Jin-woo ay isang E-rank Hunter, at ito ang pinakamababang ranking sa lahat ng Hunter. At sa lahat din ng E-rank Hunter, si Song Jin-woo ang pinakamahinang Hunter. That's why binansagan siya bilang the weakest hunter of all mankind. Kahit na ganoon, nagawa niya pa rin makasurvive sa pagiging hunter sa loob ng 4 years. Pero one day, isang araw, o sa kaadlaw, si Jinwoo at ang kanyang team ay pumasok sa isang normal na D-rank dungeon. At dito, may na-discover sila na isa pang hidden dungeon. It turns out na ang hidden dungeon na ito ay napakadelikado, kung saan muntika na nga silang mamatay lahat. At bago patayin si Jinwoo, nagkaroon siya ng unique ability na maging isang player. Ang pagiging player ay nagbibigay sa kanya ng ability na mag-level up. Sa pamamagitan ng pagpatay ng mga monster at pag-complete ng mga quests, napapataas ni Jinwoo ang kanyang stats. Basically, para siyang player sa mga RPG na video game na nagle-level up. Kaya, don't hate the player. Hate the game. You know? Okay. Now, after 3 days mula sa double dungeon incident, nagising si Jinwoo sa isang hospital kung saan nawala na ang lahat ng kanyang injuries. At dito, chinek ang kanyang magic level kung nagkaroon ba talaga siya ng second awakening. Pero nung tiningnan na nila ang kanyang magic level, umabot lang ito ng 10. Sinabi nga ng lalaking ito na even ang pinakamahinang E-rank hunter ay at least nasa 70. Para malaman natin kung gaano ito kababa, mag-compute tayo. Okay. 70 divided by 10 times 20 plus 16 minus 41 to the power of love. Can it be? Anyways, para makapag-level up si Song Jinwoo, kailangan niyang gawin ang kanyang daily quest, which is 100 push-ups, 100 set-ups, 100 squats at 10 km run. Wait lang kuya, di ba yan yung training routine ni Saitama? Yes, tama ka dyan. Ang pinagkaiba lang, hindi siya naging kalbo. Pero dahil umiral ang katamaran ni Jinwoo, hindi niya ginawa yung daily quest. Kaya naman nagkaroon siya ng penalty kung saan napunta siya sa isang desert. Dito, kinailangan niya na makasurvive for 4 hours habang hinahabol siya sa napakalaking centipede. Naging lesson nito kay Jinwoo, kaya nag-decide siya na kumpletohin ang lahat ng kanyang daily quest. Ngayon sa chapter 12, pumasok si Jinwoo sa isang instant dungeon kung saan kinalaban niya kaagad ang malakas na Steel Fang Lycan. Kahit na naging mas mabilis at malakas si Jinwoo dahil sa kanyang daily quest, hindi niya pa rin ito kayang talunin. Pero dahil naalala niya na meron pala siyang sword sa kanyang inventory, nagawa niyang matalo ang mismong monster. Dahil dito, for the first time in forever, nag-level up na si Jinwoo at naging level 2. Now, marami pang monster ang natitira sa mismong dungeon, kaya patuloy pa rin ang pag-grind ni Jinwoo. At inugali niya na magpukpok ng pukpok, kesa naman mukmok ng mukmok. Sa pangarap ay suntok ng suntok. Dahil dito, umabot kaagad siya ng level 15 at nagkaroon siya ng job title na maging Wolf Assassin. Ngayon, kailangan niya ng kalabanin ang dungeon boss. Pero it turns out na sobrang lakas at bilis ng monster na ito. Even ang kanyang espada ay wala ngang epekto. So, paano niya kaya tatalunin ang napakalakas na dungeon boss? Well, ginamit niya lang naman ang flashback jutsu. Inisip niya ang lahat ng kanyang masakit at mapait na nakaraan kung saan inaapi lang siya sa pagiging mahinang nilalang. Dahil dito, lumakas ang kanyang loob at natalo niya ang dungeon boss gamit lang ang kanyang kamay. You know, typical na MC sa ibang anime. Kaya naman, nag-level up ulit si Jinwoo at naging level 18. May natanggap din siyang bonus which is isang dagger na may paralyze effect. After niyang lumabas sa mismong dungeon, may nakita siyang ibang mga hunter na nakikipaglaban sa malakas na monster na ito. Kaya nag-decide siya na tulungan sila. Mula sa isang deadly, binato niya ang kanyang sword sa mismong monster na napakabilis at BOOM! Namatay ito at umalis siya nang walang nakakaalam na parang si Batman. Sa gantong level ni Jinwoo, mas malakas na siya kaysa sa mga E or D rank hunter. Now, nakatanggap siya ng tawag para sa isang C rank dungeon raid. Pero ang hindi niya alam ay may masamang balak pala ang mga taong ito. Eventually, nilak nila sa boss room si Jinwoo at Jinho, ang kanyang soon to be best friend, para makuha nila ang lahat ng pera. Dito, kinalaban ni Jinwoo ang C rank dungeon boss. Nung bumalik na ang mga traidor sa boss room, nagulat sila dahil natalo ni Jinwoo ang mismong dungeon
boss. Pagkatapos niyan ay kinalaban nila si Jinwoo, pero unfortunately, wala silang binatbat sa lakas ni Songjin Gout! Dahil dyan, nag-level up ulit si Jinwoo ng 3 beses at naging level 21. Nagsisimula pa lang tayo, wala pa tayo sa exciting part. Kaya wag ka munang umalis dyan at kumuha ka ulit ng tinapay. Alright? Okay. Now after umabot ng level... bakit nakakuha ka na ng tinapay? Now after umabot ng level 21, nakumpleto ni Jinwoo ang isang hidden quest sa pamamagitan ng pagdoble sa kanyang daily quest. Dahil dito, nakatanggap siya ng susi para sa isang S-rank dungeon, ang Demon Castle Gate. Pagkapasok niya sa mismong dungeon ay sinalubong kaagad siya ng Gatekeeper of Hell, Cerberus. Compared sa malaking spider na nakalaban niya, ang monster na ito ay masyadong malakas para kay Jinwoo, to the point na muntikan na nga siyang mamatay. Pero buti na lang ay meron pa siyang status recovery item, kaya nagawa niyang matalo ang mismong monster. Dahil dyan, nag-level up uli siya ng 4 na beses at naging level 25. Fast forward sa chapter 28, nagkita ulit si Jinwoo at ang kanyang dating team para sa isang dungeon raid. Jinwoo, ikaw pa yan? Ang gwapo mo na ngayon. Hindi naman sa sa buhok lang siguro. Dati kasi mukha kang tae. Ang ibang kasama nila sa raid ay ang 3 preso na ito at si Kang Taishik, isang birang hunter mula sa Hunters Association para i-monitor ang 3 preso. However, binayaran pala itong si Taishik para patayin ang 3 preso sa loob ng dungeon. At dahil nasaksihan ng mga kasama ni Jinwoo ang ginawa ni Taishik, pinatay din sila. Kaya naman kinalaban ni Jinwoo ang birang hunter na si Taishik at sa mismong laban, medyo nahihirapan nga makasabay si Jinwoo, lalo na nung ginamit ni Taishik ang kanyang camouflage skill. Pero nung inactivate ni Jinwoo ang kanyang bloodlust, nagawa niyang masaksak si Taishik gamit ang kanyang dagger. By the way, sa episode 9 ng anime, na-reference pala ng solo leveling ang iconic warm-up ni Goku as a tribute sa creator ng Dragon Ball. Kaya i-comment nyo na sa baba. Rest in peace, Akira Toriyama. Maraming salamat po sa magandang childhood. Anyways, pagkatapos matalo ni Jinwoo si Taishik, kinalaban niya ang dungeon boss na mag-isa na walang kahirap-hirap. Dahil dito, umabot na ng level 27 si Jinwoo. Now, pagkatapos niyan, si Jinwoo at Jinho ay nagsimulang mag-raid ng maraming dungeon. Kaya umabot kaagad siya ng level 39. At sa chapter 36, nung naging level 40 na si Jinwoo, nakatanggap siya ng importanteng quest which is ang Job Change quest. Pagkapasok niya sa mismong dungeon, kinalaban niya kaagad ang mga knights na may matibay na durability, mga assassin na kaya mag-camouflage, mga mage at mga archer na umaatake sa kanya from a long distance. Pero as usual, wala silang binatbat sa lakas ni Songjin-woo. Kaya nag-level up ulit si Jinwoo at umabot na ng level 45. Ngayon, papunta na siya sa boss room. At dito, kinalaban niya ang Knight Commander na si Igres, kung saan nabadibag siya ng husto. What's up? Ano to? Konkorsaki? Ang pressure nga na naramdaman ni Jinwoo kay Igres ay magkatulad sa naramdaman niya sa Double Dungeon. Pero right after na matatalo na sana si Jinwoo, nagawa niyang mablock ang atake ni Igres. At sa pamamagitan ng pag-summon sa kanyang dagger, nagawa niya itong masaksak. At dito na nanalo si Jinwoo laban kay Igres. Dahil dyan, si Jinwoo ay umabot na ng level 47. Pero for some reason, hindi pa rin natatapos ang kanyang quest. Inatake siya ng infinite na mga knights. At dahil naubos na ang kanyang energy sa laban nila ni Igres, wala na siyang lakas para kalabanin ang mga ito. Pero buti na lang. Nagkaroon siya ng penalty dahil nakalimutan niya palang gawin ang daily quest ni Saitama. Kaya naman napunta uli siya sa isang desert. Dito nakarecover kaagad si Jinwoo sa kanyang health at nagawa niyang patayin ang mga malalaking centipede sa loob ng 4 hours. Kaya naman nag-level up uli siya at umabot na ng level 51. Pagkabalik niya sa dungeon, mas dumami pa ang kanyang mga kalaban. Pero nung napansin ni Jinwoo ang mga mage na nasa likod, na-realize niya na sila pala ang nagsosummon sa napakaraming knights. Nagawa itong patayin lahat ni Jinwoo. And as a reward, binigyan siya ng job title na maging Necromancer. Nagkaroon din siya kaagad ng promotion na maging Monarch of Shadows. Basically, nagbibigay ito kay Jinwoo ng ability na buhayin muli ang mga patay at kontrolin sila bilang isang shadow sa pamamagitan lang ng pagbigkas ng isang salita, which is Arise! Aray ko. Ginamit kaagad ito ni Jinwoo sa mga nakalaban niya, pati sa dungeon boss na si Igris, para gawing shadow soldier. Kaya naman, nagkaroon na ng maraming army si Jinwoo.
Let's go, Pongil! Let's go! Now, moving on sa chapter 47, si Jinwoo kasama ng kaibigan ng kanyang kapatid ay pumasok sa isang red gate nang hindi sinasadya. Kapag papasok ka sa isang red gate dungeon ay hindi ka na makakalabas nito not until mapatay mo na yung dungeon boss. Also, ang red gate na kanilang napasukan ay nasa around A or B rank dungeon. While takot na takot ang iba sa malalakas na monster, na one hit lang ni Jinwoo ang high ranking beast na ito gamit lang ang kanyang kamay. Nagpapatunay ito na ang lakas ni Jinwoo ay nasa above A rank hunter. After matalo ni Jinwoo ang ibang mga iceberg, nagawa niya ring matalo ang dungeon boss sa tulong ng kanyang mga shadow. Although kahit hindi nakuha ni Jinwoo ang shadow ng dungeon boss, nagawa niya namang maging shadow si Tank ang leader ng mga iceberg. At si Iron, which is ang A-rank hunter na si Kim Chol. Kaya naman, mas lumakas pa ang army ni Jinwoo. At this point, si Jinwoo ay umabot na ng level 54. Pagkalabas nila sa mismong dungeon, sinalubong kaagad si Jinwoo sa S-rank hunter na si Baek Yoon-ho para sagutin ang ilang mga tanong. Pero dahil suplado ang ating bida, sinabi niya lang na, I'm too tired at this moment, bro. If there's something you wanna know, tanungin mo na lang mama mo. Ito yung first time na nalaman natin na ang lakas ni Jinwoo ay nasa around S-rank level na. Dahil kahit si Baek Yoon-ho ay nagsabi na kapag maglalaban sila, mawawalan siya ng kamay o paa. After sa Red Gate incident, patuloy pa rin ang pag-grind ni Jinwoo at Jinho sa pamamagitan ng pag-grade ng 19 dungeon. Kaya naman sa chapter 56, si Jinwoo ay umabot na ng level 61. Nga pala, naalala nyo ba yung S-rank dungeon kung saan kinalaban ni Jinwoo ang Gatekeeper Cerberus? Hindi nyo naalala? Sige, bahala kayo. Well, dahil mas malakas na siya compared dati, nag-decide si Jinwoo na puntahan ulit ito. Nagawa niya kaagad na maklear ang buong 50 floors na walang kahirap-hirap. Dito, natalo niya ang the ruler of the lower floors, which is ang the Avaricus Volcan. Pati rin ang the Soul Shepherd Metos, kung saan nakatanggap siya ng reward, ang recipe ng Holy Water of Life. At this point, nag-level up ulit si Jinwoo ng 16 times. Sinabi niya rin na ang kanyang lakas ay nasa around S-rank level na. Kaya naman, nag-decide siya na magpa-re-evaluate para malaman na natin kung ano na ba talaga ang kanyang rank level. Pero nung hinawakan na ni Jinwoo ang mana meter, nagkaroon ito ng error. It turns out na hindi pala kayang i-calculate ng mana meter ang buong lakas ni Jinwoo. Even ang chairman ng Hunters Association na si Go Gun-hee ay nagsabi na, If the meter were capable of measuring the full range, your results would have shown up as SS rank or SSS rank. However, no matter how many SS are added, the results still won't be an accurate measure of your powers. Ayoko na mag-English ng ganito. bago i-announce si Jinwoo na maging officially S-rank hunter, sumama muna siya sa Hunter's Guild para sa isang A-rank dungeon raid. At ngayon, papunta na tayo sa exciting part. Dahil dito niya na-meet ang kanyang future wife, ang S-rank hunter na si Cha Hae-in, kung saan inamoy niya si Jinwoo. Let's go! Yes sir, hindi lang na love at first sight, kundi literal na love at first smell itong si Cha Hae-in kay Jinwoo, to the point na nahihirapan siyang makatulog. Now sa chapter 68, sumama ulit si Jinwoo sa isang A-rank dungeon raid bilang tagahawak ng mga gamit. Pero as usual, nagkaroon na naman ito ng problema. It turns out na ang dungeon na ito ay isang highest A-rank level kung saan kinalaban nila kaagad ang mga high orcs. Pagkatapos niyan ay dinala sila sa boss room kung saan andito ang leader ng mga high orcs. Dahil no-choice na si Jinwoo, dito na siya nag-face reveal. Wait, face reveal? Diba dapat power reveal? Ang baba ko. Anyways, pumasok din si Cha Hae-in at Woo Chin-chul sa mismong dungeon para tulungan sila. Pero nung dumating na sila sa boss room ay wala silang nagawa, kundi matulala na lang sa tunay na lakas ni Jinwoo. Nagawa nga mapatay ni Jinwoo ang lahat ng high orcs, pati ang dungeon boss na mag-isa. Dahil dyan ay nag-level up ulit si Jinwoo ng 2 beses at nagawa niya ring gawing shadows ang mga high orcs, pati ang dungeon boss na pinangalanan niyang Tusk. So kung i-combine natin ang lahat ng shadows ni Jinwoo, meron na siyang 127 regular shadows at 4 na elite shadows. At this point, matatawag na natin si Jinwoo na isang one-man army raid. In fact, ang S-rank hunter na si Choi Jong-in, nakilala bilang the ultimate hunter, inamin niya na hindi niya kaya mag-clear ng A-rank dungeon na mag-isa katulad ng ginawa ni Jinwoo.
Now after nyan, dumating na ang araw para i-announce sa buong mundo na si Jinwoo ay isang officially S-rank hunter. Dito, pinakita niya sa 3 S-rank hunter ang kanyang true power, kung saan nagulat sila ng husto. Like, sinabi nga ni Baekhyun-ho na nung nagkita sila sa Red Gate incident, mas malakas pa siya kay Jinwoo. Pero ngayon, inamin niya na napakalayo na ng agwat nilang dalawa. Kaya sa tingin niya, hindi nagkaroon ng second awakening si Jinwoo, kundi isa siyang hunter na kayang mag-level up. O mag-solo leveling. Pwede ba yun? Wala namang ganun na. Nge. Dahil S-rank na si Jinwoo, nag-decide siya na bumalik sa S-rank dungeon, ang Demon Castle Gate, para makuha ang final ingredients ng Holy Water of Life na kayang gumaling ng kahit anong sakit. Dito, finally nakita na ulit natin kung anong level na si Jinwoo. Umabot na nga siya ng level 81. By the time na nakarating na din siya sa floor 100 ng Demon Castle, ang kanyang level ay umabot na ng level 93. Kinalaban ni Jinwoo dito ang Demon King, Baran, kung saan muntika na nga siyang matalo. Despite sa sobrang lakas ni Jinwoo, si Baran ay may kakaibang lakas dahil kaya niya rin mag-summon ng maraming soldier tulad ni Jinwoo. Pero sa tulong ni Isel, isang demon girl na galing sa floor 80, nagkaroon ng opening si Jinwoo na gamitin ang lahat ng kanyang natitirang lakas sa isang suntok. At dahil dyan, nagawang maputol ni Jinwoo ang ulo ni Baran. Kaya naman, umabot na ng level 97 si Jinwoo. Nakatanggap din siya ng reward tulad ng Shadow Exchange na nagbibigay sa kanya ng ability na makapag-teleport sa pamamagitan ng pag-swap sa kanyang shadow. Ngayon na nakuha niya na rin ang final ingredients ng Holy Water of Life, ginawa niyang shadow ang dragon ng Demon King. At dumiretso kaagad siya sa hospital para ipainom ang Holy Water of Life sa kanyang nanay. Nagulat nga siya nung nagising na ang kanyang nanay mula sa 4 years na pagkakatulog. Ito rin yung first time na may nagising sa eternal slumber. At this point, si Jinwoo ay isa na sa mga pinakamalakas na S-rank hunter sa buong mundo. Nalaman natin yan nung naglaban sila ni Goto Ryoji, ang tinuturing na pinakamalakas na S-rank hunter sa Japan. Nagawa ngang ilaga ni Jinwoo ang mga atake ni Goto na walang kahirap-hirap. At nung susuntok na sana si Jinwoo, pinigilan ito ng ibang mga S-rank hunter. Buti na lang talaga kasi kung hindi, well, kayo na lang mag-decide kung anong naramdaman ni Goto dito. Basta para sa akin, para siyang natay. Anyways, a few days later, dumating na ang raid para sa Jeju Island, kung saan nagkaroon ng S-rank dungeon break. Lahat ng naunang raid sa Jeju Island ay hindi nga naging successful dahil ang mga ants sa mismong island ay nag-e-evolve at patuloy na lumalakas. Kaya naman, ang Korea at Japan ay nag-decide na mag-join forces para sa huling raid sa Jeju Island. Ang mangunguna sa Japanese team ay walang iba kundi si Goto Ryoji. At kung magiging successful ang mismong raid, matatawag na siya bilang national level hunter. Pero nung nakaharap niya na ang Black Ant, na one hit lang siya nito na walang kahirap-hirap. Like as in, literal na isang ano lang. Busyong! Tas namatay na siya kaagad. Umabot nga sa punto na parang na-disappoint yung Black Ant. Like, akala ko ba ikaw yung pinakamalakas na hunter dito? Anyari? Pero nung kinalaban na ni Jinwoo ang Black Ant, napakalayo ng agwat nilang dalawa. Hindi nga makasabay ang Black Ant sa kahit anong atake ni Jinwoo. Strength? Nabra. Poison? Nabra. Minions? Nabra. How about speed? Di ba yan yung pinakaalas niya? Sa sobrang takot niya nga kay Jinwoo, sinubukan niya pang tumakas. Pero gamit ang Commander Touch, nagawang mapatay ni Jinwoo ang Black Ant. Kaya naman, nag-level up uli siya ng 2 beses. At sa pamamagitan ng pagpatay sa natitirang ants sa Jeju Island, finally umabot na si Jinwoo ng level 100. Nagawa niya rin gawing shadow ang Black Ant at pinangalanan niya itong Beru. Sa puntong ito, masasabi natin na untouchable na si Jinwoo dahil nagawa niya nga maklear ang isang S-rank raid na mag-isa. Nagawa niya ring matalo si Thomas Andre, ang tinuturing na pinakamalakas na national level hunter. Fast forward sa chapter 122, makikita natin ang unang solo raid ni Jinwoo sa kanyang bagong guild, ang Ajin Guild. Well, technically, one-man guild lang talaga ito. Besides sa 2 member niya na si Jinho at Soyeon? So ayun, may rules nga ang Hunters Association na kailangan ng at least 10 hunters para makapasok sa isang gate. That's why pinasama si Woo Chin-chul para obserbahan si Jinwoo kung kaya niya na ba talagang mag-clear ng high-ranking gates na mag-isa. Wait lang, ba't kailangan pang obserbahan? Diba kakatapos niya lang mag-raid ng S-rank dungeon sa Jeju Island na mag-isa? Ambot, di ko rin alam. Natapos kaagad ni Jinwoo ang mismong raid na walang kahirap-hirap, kung saan umabot na siya ng level 101. Sinabi nga ni Woo Chin-chul na hindi yun isang raid, kundi isang massacre. Dahil dyan, pinayagan na si Jinwoo na mag-solo raid na mag-isa. Solo raid.
na mag-isa. Sira ulo ka ba? Oo. Ngayon, sa chapter 125, dumating na ang araw para puntahan ni Jinwoo ang Double Dungeon. Yes, ang lugar kung saan nagsimulang magbago ang lahat. At this point, umabot na ng level 103 si Jinwoo. Dito kinalaban niya ang architect ng system. And sa final test, hindi niya pwedeng gamitin ang kanyang mga skills tulad ng pag-summon ng shadows, paggamit sa shop, at status recovery. Ang pwede niya lang gamitin ay ang kanyang sariling strength. Nagawa niya nga matalo ang mga maliliit na statue na walang kahirap-hirap. Pero ang architect ng system ay mas malakas pa kaysa sa inaasahan ni Jinwoo. Pero sa kabila ng lahat, na-exceed ni Jinwoo ang expectation ng architect at nagawa niya itong matalo. Unfortunately, kahit nanalo siya, hindi siya nag-level up sa mismong laban. Pero men, ba't kaya ganun? Tinalo niya nga ang gumawa sa mismong system, pero di man lang siya nag-level up. Like, okay. After nyan, nakatulog si Jinwoo ng 3 days straight at suddenly, may lumitaw na panibagong S-rank gate sa Japan. Kaya naman, pumunta kaagad siya sa Japan para ligpitin ang mga giant na ito. Dahil dyan, nag-level up uli si Jinwoo ng 4 na beses. Ngayon, pagkapasok niya sa mismong dungeon, nakaharap niya ang Monarch of Beginning Legia, kung saan inalok niya si Jinwoo na magtulungan sila para kalabanin ang long-time enemy ng mga monarchs, which is ang mga rulers. Pero nung tinanong ni Jinwoo kung papatayin niya ba ang mga tao, hindi siya nakasagot. At dahil silence means yes, pinatay ni Jinwoo ang Monarch of Beginning. Kaya naman, nag-level up uli siya ng 8 times at umabot na ng level 122. Dahil napakalakas na ni Jinwoo dito, nag-decide ang ibang mga monarchs na magtulungan sila para patayin si Jinwoo. Now, sa chapter 158, umabot na ng level 143 si Jinwoo. Dito, kinalaban niya ang tatlong monarch, which is ang Plague Monarch, Beast Monarch, at ang Frost Monarch. Nagawa nga matalo ni Jinwoo ang Plague Monarch. At dahil dyan, umabot na siya sa kanyang final stated level, level 146. Even though sa gantong level, nung aatakin niya na sana ang Frost Monarch, nagawa nga siyang masaksak sa Beast Monarch. Pero dahil dyan, na-activate ni Jinwoo ang Blackheart. At dito, nagsimula na siyang mag-transform bilang True Shadow Monarch. It turns out, ang buong system pala ay ginawa para gawing vessel si Jinwoo sa True Shadow Monarch na si Ashborn. Dahil umabot na si Jinwoo sa kanyang ultimate form, hindi niya na kailangan ang system. That's why, nag-decide siya na i-delete ang buong system. Pagkatapos niyan, nagawa niyang mapatay ang Frost Monarch at Beast Monarch na walang kahirap-hirap. Dito, bumalik na din ang original Shadow Army ni Ashborn para samahan si Jinwoo. Dahil meron pang natitirang kalaban. Yes, hindi pa tayo tapos. Hindi pa tayo tapos! At yan ay ang Monarch of Destruction, also known as the King of Dragons. Masasabi natin na ang Monarch of Destruction ay ang pinakamalakas na nakalaban ni Jinwoo dahil sa sobrang epic ng kanilang labanan. Kaya ngang mag-transform ng King of Dragons bilang isang dragon at kaya niya ring bumuga ng maanghang na apoy. Pero nagawa yung tapatan ni Jinwoo nung na-realize niya na kaya niya palang gumawa ng armor gamit ang Power of Darkness. Nagpatuloy ang kanilang malupit na labanan hanggang sa nagawang mahati ni Jinwoo ang mukha ng kalaban. At sa tulong ng mga rulers, dito na namatay ang Monarch of Destruction. Kaya naman nagpasalamat ang mga rulers kay Jinwoo dahil finally natapos na ang digmaan. And as a reward, hiniling ni Jinwoo na bumalik siya sa nakaraan. Bakit kamo? Siyempre gusto niya ulit makipaglaban. Hindi. Dahil gusto niyang ibalik ang mga buhay na nawala. Pumayag ang mga rulers sa request ni Jinwoo. At sa sumunod na 27 years, nagawang mapatay ni Jinwoo ang lahat ng monarchs na mag-isa. And then Jinwoo and Cha Hae-in live happily ever after. Congrats! Natapos mo na yung video. Actually, pagod na ako kaka-edit sa video ito. Kaya, sisigaw na lang siguro ako.